Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, ako po ang inyong lingkod, Pastora Emeline Eliseo Gioliege, na nagsasabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Daily Mana. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pinamagatang Paano Makamtan ang Tunay na Pagpapala. Mula po sa Matthew chapter 6 verse 33. Ito pong sabi sa banal na kasulatan sa wikang Tagalog. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O amang banal na siyang makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa patnubay at gabay ng Santong Espiritu, siyasat mo po ang aming mga puso. Salamat po anumang nakita mo sa aming mga bagay na hindi mo ikinalulugod, hinihingi po namin ang pagpapatawad at paglinis ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. At maraming salamat na kaming lumalapit sa iyo sa araw na ito ay hindi mo kami itatakwil at pagpalain mo kami sa mga salita na aming pag-aaralan. Take over sa bawat isa sa amin na makikinig at nanonood ngayon sa iyong mga salita. Maraming salamat o Diyos na bibigyan mo kami ng kaunawaan na siyang nagmumula sa iyo. Take over sa iyong lingkod sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Yun. Purihin ang Diyos. Muli, magandang umaga. Pag-aralan po natin kung paano natin makamtan ang tunay na pagpapala. Bakit ba, Pastora Amy, meron bang hindi tunay ang pagpapala? Oo. Kaya sabi nga ng Panginoon sa banal na kasulatan, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. At makikita natin na mumuhay sila sa karangyaang pamumuhay. Pero sa ating na mga lingkod ng Diyos, na mga anak ng Diyos, tandaan po natin, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, ay tiyakin natin kung tunay nga ba ng ating tinatamasang pagpapala ay mula sa ating Panginoon. Kaya pag-aralan po natin ang tanong, paano nating makamtan ang tunay na pagpapala? Ayon kay St. Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya dito, pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Yun. Anong ating gagawin upang makamtan natin ang tunay na pagpapala? Pag sumakitan natin ng higit sa lahat, na pagharian tayo ng Diyos. Yan ang maganda. No? So, paano tayo mapagharian ng Diyos upang ganap nating makamtan ang tunay na pagpapala ng Diyos? Tinuturo naman sa atin ni St. Mark chapter 12 verse 30, mula po sa Marcos, no? Mark chapter 12 verse 30, ito yung tinuro niya upang pagharian tayo ng Diyos. Number 1, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Upang pagharian tayo ng ating Panginoon, kailangan alam mo kung sino ang tinitibok ng iyong puso. Sino yung first love mo? Tandaan po natin, kapag ang number 1 sa atin na pinakamamahal ay ang ating asawa, ibig sabihin magsiselos na yan si Lord. Diyos-Diyosan mo na ang asawa mo. Kaya dapat, ang number 1 sa puso mo, yung pinakamamahal mo, ay walang iba, si Jesus Christ. Pangalawa, ang iyong asawa. Amen? So, ang nais niya ay ibigin natin siya ng buong puso. Pag sabing buong puso ay 100%. Pag sabing mahal mo ang isang tao, I believe nakaranas na kayo ng pagmamahal. Di ba? Eros love. Eros love pa lang yan, ha? Talagang sabi nga ay kapag ang pag-ibig ay tumimo sa puso ni numan, di ba? Hahamakin ang lahat. Masunod lamang ito. Pwede mong itakwil magulang mo, no? Dahil sa pagmamahal mo sa lalaking mahal mo, pwede mong itakwil ang pamilya mo. Ganun kapag ang puso ay matamaan ng tinatawag na pag-ibig. So how much more kung ang pag-ibig na agape love of God, the unconditional love of God, ang naghari sa iyong puso. So ibig sabihin,
Kung yun ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na pag-ibig sa iyo, kung yun yung nararamdaman mo, dapat agape love din. The unconditional love din ang pag-ibig na ipadama mo sa Panginoon. Magsabing buong kaluluwa. Ano ba ang kaluluwa? Yan yung may five senses. Siya yung gusto mong makita. Siya yung gusto mong marinig. Siya yung gusto mong maamoy. Siya yung gusto mong maakap. Siya yung talagang feel na feel mong love mo siya. Siya yung laging laman ng iyong intellect. Siya yung talagang yung pagpapasya mo siya lamang. Yung iibigin mo kahit hindi ka na mag-asawa. Basta si Lord lang ang mahal mo. Yun. Buong kaluluwa. Ng buong pag-iisip. Sa lahat ng oras, kahit anong iyong ginagawa, kinakausap mo si Lord. Iniisip mo siya lagi. Ganun, matinding pagmamahal. Ng buong lakas. Kahit pagod na pagod ka na, para kay Lord, may extra ka pang lakas. Lagi mo pang sinasabi, more Lord, extra pa Lord, kahit pagod na. Basta magampanan lang ang tungkulin para sa Panginoon. Ganun ang gusto ni Lord. Kapag ganun, na pinagharian na tayo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, ganun din ang maibigay natin sa Kanyang pag-ibig. Kaya, ibig sabihin, maramdaman mo na pinaghaharian ka na ng Diyos kapag ito ang iyong nararamdaman at nakikita sa iyong buhay at sinasapamuhay. Sabay sa 1 John chapter 2:15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Yan po ay babala sa atin. O ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Yun. Kaya wag nating ibigin ang sanlibutan. Tandaan po natin, kapag minamahal natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nagpapa-impress ang sanlibutan. Lahat ng kanyang kagandahan ipapakita niya sa iyo. Tapos sasabihin niya, boring dyan. Boring mahalin yan. Ang inyong Diyos na si Jesucristo, Bible study, panalangin, Bible study ulit, panalangin, paulit-ulit na lang kayo. Every week, ganun laging inyong ginagawa. Worship, Bible study, panalangin. Yung mga ganun ang ginagawa. Samantala dito sa mundo, hello world. No? Nasabihin siya, tingnan nyo yung mga bundok, tingnan nyo yung kapaligiran, tingnan nyo yung mga liwanag sa gabi, tingnan nyo ang naglalakihang mga magagandang mga department store, tingnan nyo ang nagagandahang mga dagat. No? Sabi nga, tingnan nyo ang sasarap ng mga pagkain. Yan ang gagawin ng mundo. Tingnan nyo yung mga bagay na ito. Kapag masinghot nyo ito, o matikman nyo ito, o mahit-hit nyo ito, wow, swabe! Para na kayong nasa langit at higit pa sa langit. Ganon ang alok ng mundo. Kapag in love ka kay Jesus, kapag in love ka sa Panginoon, yun nagpapa-impress sa iyo ang mundo. Kaya ang sabi sa verse 16, sapagkat ang lahat ng sanlibutan, kaya sabi niya, wag nating mahalin ang sanlibutan kahit ano pang pagpapaganda, pa-impress sa iyo ng sanlibutan ito. Ma-inlove ka lang sa kanya, wag na wag. Bakit? Dahil sabi sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Take note, masamang pita ng laman. Ang mga nakatutokso sa paningin. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So, tandaan natin, ang alok ng sanlibutan, ang lahat na kagandahan at ang kagandahan or yaman or talino or lahat ng sitwasyon, ay inangkin niya yan. Na kung tutuusin, hindi naman siyang nagmamay-ari, hindi naman siyang creator, kundi yung talagang minahal mo na Diyos ng buong puso, pag-iisip, lakas, kaluluwa, ang siya namang talagang nagmamay-ari niyan. Ninakaw niya lang yan sa ating tunay na Diyos na siyang nagmamay-ari ng lahat yan. Yung ating Creator. Inangkin niya lang yan at sabihin kanya yun at yan ang ibigay sa iyo. Ang alok niya ay ang mga bagay na kung saan ay ugat ng tinatawag na kasalanan ng sanlibutan ito. Kaya sabi sa banal na kasulatan, huwag nating mahalin ang sanlibutan dahil ang sanlibutan ang bigay niya ay masamang pita ng laman.
Pag sabing masamang pita ng laman, it means lust of the flesh. Pag sabing lust of the flesh, tandaan po natin, dito niya na-deceive si Eva. Makita natin na nung nakita ni Eva na ang ganda ng bunga, makita natin, dumating kay Eva na parang ang sarap ng bunga. Anong ibig sabihin ng lust of the flesh? Lahat ng gustong tikman ng laman na ito ng ating mga pita, ng flesh na ito na mula sa alikabok, hiram sa alikabok na katawan. Lahat ay gusto niyang tikman sa sanlibutan ito, natural kasi mula siya sa sanlibutan. Kaya gusto niyang tikman yung mukbang, iba't ibang klaseng pagkain. At hala, sige, want to sawa. Kung anong gusto mong pagkain, ubusin mo lahat yan. Gluttony. No? Ano pa? Wine. Lahat ng nakakalasing. Ano pa? Pag sabing lust of the flesh, lahat ng maganda, lahat ng gwapo, gusto mo ring tikman. No? Lahat ng mga bagay na ninanasa ng iyong laman, ito yung dala ng lust of the flesh, yung kasalanan, yung ugat sa mundong ito. Dadalhin ka ito sa impyerno. Kaya sabi nga, hayaan natin that every day ang mag-guide sa atin ay ang Holy Spirit. Gawin nating patnubay ang Santong Espiritu. At wag nating pagbigyan ang hilig ng laman dahil dadalhin ka nito sa impyerno. Pangalawa, ang mga nakatutokso sa paningin. Means, lust of the eyes. Pag sabing lust of the eyes, lahat ng kagandahan, lahat ng gusto mo, lahat ng mamahalin, lahat ng kung saan, may kotse ka na, ang gusto mo pa ay mas magkukulik ka pa ng mga mamahaling kotse. Kasi may kotse siya, mas mahal yun. Kaya gusto mo masigitan mo pa yung mamahaling kotse niya. Ang ganda ng kanyang cellphone. Gusto mo masigitan mo pa ang ganda ng kanyang cellphone. Kaya bawat labas ng mga bagong cellphone ay bili ka rin ng bili. Ayaw mo ring magpalupig. Gusto mo rin ay in ka rin. Lahat ng lust of the eyes. Wow, ang ganda naman ang laki-laki naman ng TV ng aking kapitbahay. Naku, mas malaki pa dyan ang bibilhin namin. Kaya halos parang hubaran na ang kanyang asawa or pabibintahin ng aliw ang kanyang asawang lalaki, makabili lang ng mas malaking TV na gusto niya kasi ang laki ng TV ng kapitbahay. Lust of the eyes, dumadating ka na sa tinatawag na greediness. Okay? So sabi nga ay gusto mo yung lahat na maganda, first class ay sa iyo, lahat ng nakikita ng paningin. Nung lalo na yung mga lustful thought na ito, yung itong mga pornography na ito. Gusto mo ikaw lang ang pinakamaganda. Kaya ang iyong ilong matangos na mas lalo mo pang patatangusin. Kaya anong nangyayari? Paglingon mo na, tusok ng pako. Kaya tuloy ang ilong mo, sa gusto mo ang tangos ng ilong, natusok ng pako, kaya hanggang ngayon ang ilong mo ay may butas na dito. Dahil ang ganda ng ilong mo, may salamat nga at ang ilong mo ay sabi nga kahit na parang inapakan iyan ng kalabaw at sinipa bahagya ng kabayo sa dulo. At least ang mahalaga yung ilong na yan ay hindi nakatingala. Dahil kapag nakatingala ang ilong na yan, tuwing uulan, naku, lunod ka. Parang imbudo, no? Kaya mahalin mo yung ilong na yan. Kaya kahit sa paningin mong ilong na yan ay nakadapa na, hayaan mo lang siyang mahalaga, nakahinga ka ng gusto. Lust of the eyes, lahat gusto mo ikaw ang mas maganda kaysa kanya. Aware po sa lahat ng bagay. No? And pangatlo, at ang karangyaan sa buhay. Tandaan natin, ito yung mga pagpapala nito na hindi mula sa Ama. Anong sabi? Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang pangatlo, ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Take note. Huwag pala tayong magmalaki o mainggit sa ating kapwa. Kapag alam natin na, wow, siya ay nabubuhay sa karangyaan.
My dear brothers and sisters in Christ, ito po ang katotohanan. Hindi pala mula sa Diyos ang karangyaan. Ito'y mula sa sanlibutan. Uulitin ko, sabi sa verse 16, at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya akala natin kung marangya ang ating buhay, ay pagpapala na mula sa Diyos. Hindi pala yun ang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Pag sabing karangyaan, yung tinatawag na pleasure or the pride of life. Anong ibig sabihin ng karangyaan? Lahat ng pleasure. Pag sinabi natin karangyaan, hindi lamang necessary or needs mo ang iyong mayroon ka, kundi lahat ng wants or higit pa dito na kahit hindi mo needs pero gusto mo lang sabihin mayroon kang ganito, yan yung pleasure. Gusto mo pumunta kung saang mga lugar, hindi ko naman inaano yung gustong pumunta sa ibang lugar. Sabi nga, pribilehiyo ni Lord yun, para maranasan mo at makita ang kagandahan ng Panginoon. Pero yung mga bagay na kung saan ay sobra-sobra extravagance, ika nga. At ipinagmamalaki mong kung anong mayroon ka, that's the pride of life. Yan yung karangyaan na hindi na galing sa Panginoon, sa Diyos Ama. Yung tipong sabi nga hindi mo na iniisip ang Diyos dahil ang dami mo ng pera. Kung sisimba ka man, pakitang tao lang na ikay sumisimba at ikaw ay tumatawag sa Panginoon. But deep inside of your heart ay mayroon kang pagmamalaki sa iyong sarili na na-achieve mo ang lahat ng bagay na yaon. Pero tandaan natin, sabi nga, anhin mo, kung sumaiyo na ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, kung ang kaluluwa mo naman ang siyang mapapahamak pagdating ng araw, kapag ikay namatay na at haharap sa trono, or haharap sa hukuman ng ating Diyos. At malaman mo, hindi ka pala sa piling ng Panginoon manahan habang buhay, kundi doon sa impyerno dahil sa karangyaan na iyong taglay-taglay, na iyong ipinagmamalaking kakayahan or kayamanan habang ikay nabubuhay sa mundong ito. Kaya hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan ang karangyaan. Dahil ito ang kasalanan na magpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Hindi ito ang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Yung kapunuan ng iyong nasa, yung kapunuan ng kagandahan ng nais mong tingnan, at yung lahat ng bagay na ipinagmamalaki mo, na na-achieve mo, lahat ng yaman mo sa mundong ito. Hindi pala iyon ang tunay na pagpapala mula sa Panginoon. Ito pala ay mula sa sanlibutan. Verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Tandaan po natin, kaya yun, ayaw ng Diyos na ang sanlibutan ang ating mahalin. Ang gusto niya siya lang ang ating mahalin. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, mawawala ang langit at lupa. Tanging ang salita ng Diyos lamang ang mananatili. Kaya hayaan natin na ang ating yaman, ang ating ipinagmamalaki, ang naisin ng ating laman ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang naising laging tingnan ng ating mga mata ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sabi nga di ba? Sa Kanya lamang tayo mag-focus. Sa Panginoong Hesukristo. At ang ating ipagmamayabang, walang iba kundi si Hesukristo. Ito ang tunay na pagpapala. Hindi yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Bigay iyan ng sanlibutan. Okay? Dahil ang tunay ng pagpapala sa Kawikaan chapter 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Yun. Doon nating malalaman na mayroon tayong tunay na pagpapala kapag
mayroon ka ngang mga pagpapalang ito, ngunit damang-dama mo na mapayapa ka at masaya ka, na alam mo nalulugod sa iyo ang Diyos, habang ini-enjoy mo ito, ang pagpapala ng Diyos. Ini-enjoy mo sa kaharian ng Panginoon. Ang tunay na pagpapala, ang hatid ay walang kabalisahan. Mapayapa ka. Satisfied ka. Yan ang tunay na pagpapala. Kung anong mayroon ka ngayon, hindi naman kulang, hindi naman sobra, katamtaman lang. Yung ma-feel mong satisfied ka. Yan ang tunay na pagpapala. Hindi ka na makatulog. Dahil nag-aalala ka, baka may magnakaw. May pumasok sa maganda mong bahay. Hindi ka na makatulog dahil baka may magnanakaw sa napakamamahaling mong kotse. Kung i-compare natin sa isang pamilya or buhay na kung saan ay simple at mapayapa, na hindi naman nagugutom, tamang-tama lang, ay tunay na nakakatulog. Bakit? Nakakatulog siya sa bahay niya kasi alam niya naman, hindi naman siya papasukin ng kawatan kasi wala namang makukuha sa bahay niya. Tanging kaldero lang namang maitim. Tabo, yan lang naman ang makukuha. Okay. Ang pangalawa po, ang nais ng Panginoon ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Sa Matthew chapter 6, 31 to 32, ang turo po sa atin ng Panginoon ay huwag tayong mabalisa tungkol sa ating kakanin, iinumin o daramtin. Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 32, sapat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya wag nating ikabalisa. Maaring sabi nga ay nababalisa ang mga mayayaman kasi super dami nilang pera, ang mamahalin ng kanilang mga gamit, no? Ay aware din po sa mga tao na walang ibang iniisip ay tanging makakain, makainom, at makadamit lang. Baka po sa araw-araw na buhay, yung sinasabi ng isang kahig, isang tuka. Hindi na naiisip ang Panginoon everyday dahil ang iniisip na lang kung paano kukuha ng kung saan makakuha ng kakainin, iinumin, at daramtin. Wag po nawa na dumating kayo or tayo sa ganitong sitwasyon na yun na lang ang ating focus, yung makakain, makainom, at magkaroon ng damit na ating pangangailangan sa araw-araw. Dahil ang sabi ng Panginoon sa verse 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Kaya laging isa puso, isa isip, na ang tunay na pagpapala ng Panginoon ay kung anong mayroon ka. At kung mayroon kang kailangan, ay huwag mabalisa. At kung anong mayroon ka, be satisfied. Hindi yung puro kareklamo. Tandaan po natin. Sabi nga ay, napakasarap po na sabi nga ay kung wala mang ulam, at yung ulam lang natin ay granada, aba mas i-enjoy nyo yung ulam na granada na yan. Ano po ba yung granada? Sa amin sa Negros, kapag wala kami ulam, granada ang aming ulam. Ano ba yung granada? Pinapasabugan namin ang kanin namin. Kuha kami sa asinan and then pak! See? Tapos buhusan ng tubig, no? Yung granada, asin. Pasabugan mo ng asin yung kanin mo. At mixan mo ng tubig, sarap na, di ba? So, sabi nga ay kung gusto mo, kung walang ulam, hayaan mo
i-enjoy mo na yung tinatawag na pata. O, di ba? Sa amin, kapag wala kaming ulam, pasimple lang kami, pata ang aming inuulam. Patapik-tapik ng mantika at tuyo. Or asin, no? So, enjoy! Ginuguligon mo lang yan. Makapunta lang sa school. Makakain lang. No, di ba? So, sabi nga, ano man ang sitwasyon sa buhay, enjoy mo lang yun. Makasurvive lang sa araw na yaon. Ang mahalaga kasi dito, ay lahat ng dumadating na pagpapala ng Panginoon sa araw-araw, always remember na sapat at para yun sa atin. Minsan mayroong bagay kasi na halimbawa 100 lamang ang bigay sa atin ng Panginoon na budget sa araw na yaon, yung 100. Kaya lang minsan nagkulang yung 100. Bakit? Kasi ang 100, ang alam mo lang naman, di ba? Ang kailangan nyo ay pagkain, inumin, ulam, di ba? Nang dumaan pa yung stale ba tawag dyan? No? Or nakadaan ka pa sa luto, station. Di wala na. Tapos sasabihin mo talagang hirap ng buhay. Ang Diyos ay hindi nagpo-provide. Binigyan ka na ng Panginoon ng 100. O bakit wala kayong ulam? Kasi ang pang-ulam nyo, binili mo ng luto. Di ba? Ng luto. Hindi pala yan luto na pagkain, kundi luto. No? Kung minsan kasi hindi tayo marunong mag-strategy. Kaya sisihin natin ang Panginoon, ang hirap ng buhay natin. No? Kaya always remember, na sabi nga, ano man ang sitwasyon sa buhay everyday, ay alam ng Diyos ang ating kailangan. Ang kailangan lang ay mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi yung siga ng ating sarili. At ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kapag inibig natin ang Diyos, ng buong puso, naisin nating pagharian tayo ng Panginoon, inibig natin siya ng tao sa puso, no? At naisin nating mamuhay sa kanyang kalooban, huwag mabalisa sa lahat ng ating pangailangan. Ang sabi sa pangatlo, at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan natin. Sa Matthew chapter 6 verse 33, no? Sa Matthew chapter 6 verse 34, itong pangako ng Panginoon. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. See? Dahil sa Philippians chapter 4 verse 19, ika nga, ito yung sinasabi nga na itiim natin or chiki. At buhat sa kayamanang niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng ating mga necessary needs, hindi wants. Kasi kapag wants, ang mangyayari na yan, mangungutang na nga. Mangungutang na. Kaya minsan, alam niyo po, naranasan ko kapag may utang, kahit sapat na yung may pagkain ka sa araw-araw, kaya lang naiisip mo yung babayarin mong utang, hindi ka pa rin masaya. Hindi mo na-appreciate ang blessings ni Lord everyday. Laging nakalagay sa puso't isip mo na mahirap. Lagi kang balisa. Hindi ka masaya na kahit na kumain ka na ng 3 times a day. Bakit? Kasi ang iniisip mo lagi ay ang utang. Bakit ka nag-utang? Kasi nagnais ka ng wants. Maliban na talaga kung ito ay emergency. Dear brothers and sisters in Christ, ang sulat ni Juan kay Gayo ay sabi niya sa 2 John chapter 2 verse 4, sabi niya, mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam mong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Dear brothers and sisters in Christ, kaming mga lingkod ng Panginoon, lagi kaming nananalangin na naway ay ang aming mga itinuturo sa inyo at kami rin ay naway matuto na malaman kung ano ang tunay na pagpapala ng Panginoon.
ibang ninanais. Ang nais ng Panginoon tayo'y mamuhay na masaya at masagana. At sabi nga, ligtas sa lupain. Ito yung abundant life na nais sa atin ng Panginoon. Yung lagi niyang pagharian at hindi tayo mabalisa, masatisfied at ma-enjoy natin kung anumang mayroon tayo. At huwag tayong mabalisa sa mga pangailangan natin sa araw-araw at sa araw na darating. Ang nais ng Panginoon ay masumpungan niya tayo araw-araw na namumuhay sa kanyang sa abundant life na nais ng Panginoon. Masumpungan tayo na nasa mabuting kalagayan, malusog ang pangangatawan, at sabi din nga dito ay malusog ang ating buhay espiritual. Na kahit anumang mangyari, tayo nagpapatuloy sa ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon ng tunay na pagpapala or abundant life na nagmumula sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po na tunay nga ito ang nais mo sa amin na iyong mga anak. Sa bawat oras ng aming buhay, sa araw-araw, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Naniniwala kami na tunay na kami iyong pinagpapala. Kaya aming dalangin na turuan mo kami na laging naising pagharian mo kami sa araw-araw at laging naising lumakad sa iyong kalooban, at salamat na laging makita mo sa amin na kami ay mamumuhay ng malusog ang aming pisikal na katawan at espiritual at satisfied sa anumang mga biyaya na ipinagkaloob mo sa aming araw-araw. Dahil ikaw ang nangako na hindi mo kami pagkukulangin. Mula sa kaban ng iyong kayamanan, ibubuhos mo yung pagpapala. Higit pa sa aming dalangin at inaasahan. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all abundantly.